At salamat Sir Shedar sa panimulang pagtalakay kaugnay ng teorya. Napakamahalaga yung mga tinalakay mo para magkaroon ng ideya, yung ating mga kalahok kaugnay ng mahalagang termino sa pagsasalin at yung mismong mga proseso sa pagsasalin. Ayan. So akin pong tatalakayin ngayon ay yung mga pamamaraan sa pagsasalin na batay sa karanasan ko bilang tagasalin din at saka dun sa konteksto ng karanasang Filipino. Okay. Bago ko magsimula, pwede ko bang itanong kamusta yung ating mga participants? Hello, hello. Gising pa ba kayo? Ayan. So, tanong ko lang, raise hand lang kung sino ba sa inyo yung may karanasan sa pagsasalin? May isa, dalawa, ayan. Mhm. Kakaunti ang nagtataas ng kamay. Actually, siguro kung ako yung sasagot sa tanong ko kung sino yung may karanasan sa pagsasalin, dapat siguro ang magiging tugon ay lahat tayo ay may karanasan sa pagsasalin dahil yung ating ginagawa sa araw-araw ay totoong pagsasalin. Di ba sabi nga ni Sir Shedder kanina, yung tipong pagsasalin lang ng tubig, di ba, mula sa pitchel at sa baso, yan ay ideya ng pagsasalin. Pero yung pagsasaling wika, ginagawa rin natin araw-araw dahil yung pinoproseso nating pagbasa sa mga tekstong Ingles, 'di ba? Inuunawa natin ito sa ating utak gamit ang sarili nating wika. Yan ay pagsasalin. Okay? Kaya rin nagkakaroon ng maling unawa, 'di ba, sa mga tekstong binabasa natin. Dahil yun ay katunayan ng maaaring hindi natin naiintindihan yung source language na ating sinusubukang unawain, 'di ba? Kaya tuloy sa pag-interpret nito, nagkakamali tayo ng pag-unawa dahil nga sa katunayan na meron din tayong kakulangan doon sa kahusayan doon sa source language. Okay? So yan, iproseso natin ngayon yung susunod na paksa, yung kaugnay ng aktual na pagsasalin, paano ito isinasagawa sa ilang mga kasong tatalakayin ko sa aking slide. Pero bago ko magsimula, pwede ba akong mag-teaser lang? Exercise lang tayo para magising ang ating diwa. So sa araw-araw, meron tayong mga salita na maaring itanong sa inyo o kayo mismo ay nagtatanong sa sarili kung paano ba ito isasalin patungo sa ating wika. So yung susunod na slide, pwede ko bang itanong, i-type nyo na lang yung inyong magiging sagot. Okay, sandali. Ayan. So sa salitang cellphone, mga simpleng bagay lang tayo. Kasi minsan kapag nagsasalin tayo ng mga teksto, kagaya sa malikhain, meron tayong mga decision making sa ilang mga salita na kailangan pa ba natin itong isalin o hindi na. O depende doon kung ano yung layunin mo sa pagsasalin. No? Halimbawa yung salitang cellphone. Paano na inyo siya isasalin? Cellphone, cellphone. Okay. So, nakikita ko dito, merong nagpanatili, merong nagbaybay ng SELPON, diba? Meron namang nagbaybay ng SELFON. So, batay sa kung paano niya nadinig yung bigkas, diba? CP, naging acronym, telepono parang lumayo. Okay. Cellphone na two-word, hihiramin na lang, ibig sabihin as is. Okay. Sige, merong isa ding telepono. Ito, telepono pala. Ayan. Pinaglaruan yung sa telepono, di ba? Naging telepono. Okay, sige. Next tayo. Mamaya babalikan natin yung inyong mga treatment doon sa translation. Ito naman, salitang relatively new dahil bagong experience sa pagkakaroon ng dual camera ng mga cellphone, di ba? Selfie, paano natin pag na-encuentro ninyo? Okay, ganun din. Yung iba as is, yung iba ay
Yung F naging P, tapos nawala yung E at naging I lang. So respelled pero hindi ginamit yung F. Kuharili. Okay. So kuharili, bagong likha, di ba? Ayan, sige. Okay. Ayan, yung dalawang salita, cash and money. Datong, pera. Pera o kwarta. Pera. Okay? Salapi. Sige. At meron pa nga yan, di ba, sa colloquial, anda. Ginagamit din yung pera bilang anda. Okay. Sige. Ayan. Okay. O, pansinin ninyo na yung money, madali siyang isalin bilang pera, salapi. Depende sa kung ano ang konteksto. Depende rin sa formality, depende sa choice ng tagasalin, di ba? Depende sa sitwasyong pinagagamitan. Pero halimbawa, sa isang opisina sa gobyerno, merong cash office. Sige, paano nyo itatranslate yung cash office? Hmm? Ay, bakit naka-direct ano kayo message? Pwede yung message nyo ay everyone? Naka-set ba tayo sa everyone? Wala pong ganong option. Ay, okay. Para nakikita sana nung mga tao yung comments ng lahat. Ako lang palang nakakakita. Ayan. Kasi nakakatawa yung inyong mga sagot doon sa opisina ng cash. Okay. So may mga sumagot. Ah, may sumagot confidential daw. Okay. May sumagot, opisinang pananalapi. May opisinang pampananalapi. 'Di ba? Merong tanggapan ng pananalapi. Yung office, tinumbasan ng opisina, yung isa tanggapan. Yung, okay, yung isa naman, opisina ng kaperahan, pera ng opisina, parang medyo lumayo. Opisina ng pananalapi ang karamihan. Okay. Cash na opisina, o parang lalong, lumihis. Okay. Pondo. Okay. O, generally, ang karamihan, sinagot ninyo ay tanggapan, pampananalapi o kaya opisinang pampananalapi. O mamaya titingnan natin bakit kayo merong mga ganong pinagpipilian. Okay? Itong salitang cash, medyo isa ito sa pinakamahirap na um, isalin din kapag nahaharap kayo sa ilang technical na pagsasalin. Kasi halimbawa sa bangko, meron kasing pagkakaiba ang definition ng cash at saka money. Okay? Yung cash kasi may tinatawag na liquid cash. 'Di ba? Meron ding yung mismong bills. Tapos parang awkward din na parang sa ilang context, okay, kapag nagsasalin tayo, halimbawa sa kabataan, parang hindi sila sanay na marinig yung salitang salapi. Di ba? Very archaic para sa kanilang tayo yung salitang salapi. Okay. So, pero ito kasi, salita pa lang yung tinitingnan natin. So, kapag nagbuklat kayo ng diksyonaryo, makikita nyo ang wastong pagsasalin dahil yun ang kahulugan, di ba, ng isang salita tungo sa isa pang salita. Okay? Sige. Sa mga sumusunod na salita, factor, mouse, speaker, keyboard. Okay? Ayan. So, kung sa context ng, sige, pwede nyo bang isipin kung ano ang mungkahing salin ninyo sa mga salitang ito? Kasi kung yung pagkakasunod ng mouse, speaker, keyboard, alam natin na ang tinutukoy ay sa computer. 'Di ba? Pero kung hindi yung computer nasa isip natin, pwedeng isipin natin ito ay daga, ito ay tagapagsalita, ito ay ano ba ang keyboard? Tipahan, tek kasi yung key, teklado yata kapag sa keyboard piano. Okay, kung sa math, 'di ba? Meron tayong malaking tanong kung sa mga technical na larang bagay ng matematika ay ito ba ay ating isasalin o pananatilihin?
Okay? Kasi factor, pagka inisip mo, salik ba ito? Yung produkto ba ito? Okay? Titingnan natin doon sa context kung malilihis ba siya o hindi. Okay. Ayan. So next, doon tayo sa medyo hindi na salita-salita. Okay? Yes. Binabasa ko lang yung comment ha. Ayan. So doon tayo sa phrase naman at saka sa mga quotable quotes. Okay, ito ay Spider-Man. Okay, with great power comes great responsibility. Ano yung tangkang sali ninyo? Pwede niyong i-type ulit ha. Ayan, pwede na daw mag-chat ng everyone. Hello? Andyan pa ba kayo? Mhm. O, isali niyo yung um, quotation. With great power comes great responsibility. O, yung isang tangkang salin, may kaakibat na responsibilidad ang kapangyarihan. Katuwang ng lakas ng malaking responsibilidad, may kaakibat na responsibilidad ang pagkakaroon ng kapangyarihan. Kapag mas mataas ang posisyon, mas mabigat ang responsibilidad. Kaakibat ng dakilang kapangyarihan ng malaking pananagutan. Okay, ayan. So, makikita nyo na bawat isa sa inyo may iba-ibang pamamaraan ang paglalatag ng kanyang pagsasalin mula sa SL to TL. May napansin ako na yung iba ay inuunawa yung mismong kahulugan at yun yung kanyang sinusubukan isalin na. Merong gumamit ng salita sa salita, di ba? Sinikap niyang tumbasan ang nakikita niyang bawat isang salita doon sa SL. Okay? At meron naman doon sa parang nagtuon doon sa aral. Okay? Sige, isa na lang. There's no place like home. Yan. O, try niyong isalin ulit. There's no place like home. Madali lang yan, ha? Mhm. Ang tahanan ito ay katangi-tangi. Walang katulad ang iyong tahanan. Walang ibang lugar ang gaya ng tahanan. Walang, okay? Okay, walang hihigit pa sa tahanan. Ayan. Sige. Okay. We are who we choose to be. O, yan na yung last. Pansinin natin na ito ay mga quotation ha. Ibig sabihin ng quotable quotes, ito ay merong natatanging forma na magandang pakinggan, magandang pagkakaayos ng mga salita, di ba? Para mas matandaan. Okay? So, kaya bilang tagasalin, titingnan din ninyo kung ano yung katangian ng mismong original text. Okay? Sige. We are who we choose to be. Tayo ay kung ano ang nais natin. Sige. Okay. Mamaya babalikan natin yung inyong mga sagot. Punta na tayo dun sa... Okay. Generally, okay, ito si Susan Basnet, madalas ko siyang ginagamit kapag pinag-uusapan ng pagsasalin. Ang sabi niya, what is generally understood as translation involves the rendering of a source language text into the target language text so as to ensure that the surface meaning of the two will be approximately similar. And number two, the structures of the SL will be preserved as closely as possible, but not so closely that the TL structures will be seriously distorted. So mula dito, mga nabanggit ni Sir Shedder kanina, yung SL at TL, pero dito binabanggit ay yung text. Okay? So ibig sabihin, kapantay ng
source language at ng source at ng target language ay yung teksto ng original at yung teksto ng pagsasalina. At binibigyan ng diin dito yung pagiging approximately similar. So ibig sabihin, marami sa mga ginagawang pagsasali natin ay hindi naman talaga tapat na tapat dahil imposible yon dahil maraming mga wika, lalo na doon sa ating madalas na ginagawang pagsasalin yung Ingles at Filipino o Ingles, mga wika sa Pilipinas. Dahil magkaibang pamilya ang pinagmulan, iba-iba rin ang estruktura ng wika. Okay? So, pero sabi niya, the structures of the SL will be preserved as closely as possible. Okay? Nape-preserba ang struktura ng source language as closely as possible lang. Okay? Pero, kinakailangan na isinasaalang-alang din natin na yung target language ay hindi naman madedistort yung kanyang sariling structure. Kaya makikita natin kapag tumingin, kung babalikan ninyo yung mga ginawa ninyong translation, titingnan nyo, meron ilan sa mga lumapit dun sa structure ng source language, pero meron ng mga lumayo kasi tiningnan niya yung meaning nung sinisikap niyang isalin. Okay? So meron tayong ganong tendency. Maging konserbatibo, gusto natin, masyado tayong malapit na malapit doon sa original. Pero meron sa ating nagluluwag. Okay? Kasi ang layunin naman natin, maintindihan yung teksto. Okay? So ibig sabihin, walang hindi natin masasabing may tama o maling translation, pero merong angkop, 'di ba? May naaangkop na pagsasalin sa bawat pagkakataong ginagawa nyo ang isang pagsasalin. Okay? Mahirap kasing sabihin tama o mali dahil uh, ang maka ang makasusuri kung tama o mali ang isang tagasalin ay yung inyong target reader. Okay? At yung nagpapasalin din sa inyo. Okay, kasi natugunan ba? Okay, natugunan ba yung isinet na layunin doon sa ginagawang pagsasali? O mamaya, mas papaliwanag ko pa kung anong ibig sabihin. Okay, doon tayo sa pamamaraan sa pagsasalin batay sa karanasang Filipino. So batay din doon sa inyong mga naging sagot, napansin ko, may mga pumipili ng halimbawa yung opisina. Pinili ang tanggapan, pinili ang opisina, pinili ang pananalapi, walang pumili sa pinansya. Merong sabi na imposible, hindi pwedeng gawin. Okay, merong nagsabing cash ang opisina ng cash. Okay. Sa totoo, merong mga opisina ng gobyerno na ang nakalagay na salin sa kanila ay opisina ng cash. Okay, ang risk din ng paggamit sa pananalapi kasi yun din ang translation ng finance. Okay, so kung isinalin mo yung cash ng pananalapi, magkokontra ito kapag binak-translate mo, magiging opisina ng finance. Okay, Office of Finance, parang ganon. Kaya titingnan din natin yung kalituhan doon sa ibang posibleng maging katulad na kahulugan kapag nagsasalin tayo. Okay. So in practice, batay din sa inyong mga naging sagot, may 3 pangunahing pamamaraan ng pagsasalin sa Filipino. Ito ay ginagawa ko din batay sa aking sariling karanasan at ito ay hindi sunod-sunod. Ibig sabihin, pwede kang lumikha sa umpisa pa lang, pwede kang, katulad do kanina sabi, may sumagot doon sa selfie, kuharili. Okay? Ginawa niyang kuharili yung selfie. So, gumamit siya ng prosesong paglikha. May panghihiram na ginawa. Okay? Yung panghihiram ginawa niya as is yung selfie, pero merong mga sa inyong sumagot ng SELPI, walang sumagot ng SELFI, walang ganong sumagot. Ang karamihan sa inyo, yung F ay tinumpasan ng P. Okay? Tapos, syempre, yung pagtutumbas. Yung pagsisikap natin na hanapan yung Ingles na salita tungo sa TL na Filipino. Okay? Ano ba yung pagtutumbas? Ang pagtutumbas ay paghahanap ng pantumbas sa salita mula sa kasalukuyang corpus ng ating wikang Filipino. Okay? Ayan. So halimbawa, sa mga salitang nakikita nyo, yung budget, tinutumbasan siya ng laang gugulin, yung school, paaralan, government, pamahalaan, yung mouse, daga, di ba?
social interaction, pakikisalamuha, silver screen, pinilakang tabing. Okay? Pagtutumbas din ang paghahanap natin ng salita mula sa ibang wika kung sakasakaling walang salita sa Filipino o sa Tagalog. Okay? So tingnan yung ikalawang column. Sa salitang wild, okay, na mahirap tumbasan sa wikang Filipino dahil pag usapin ng wild, may dalawang ibig sabihin. Meron kang mailap kapag hayop at ligaw kapag halaman. Okay? Sa isa sa mga libro ng Sentro ng Wikang Filipino, yung Ilahas sa Tropiko, sinimula o pinalaganap gamitin ang salitang ilahas, okay, para tukuyin yung wild na iisa na lang para sa hayop at para sa halaman. Kasi parang ang hirap nga naman sabihin na ang ahas ba ay wild o mailap. 'Di ba pag sinabi natin mailap, ito yung nagtatago kapag may nakitang tao. Okay? Yung mga wild animals, merong ganong katangian. Yung mga wild predators sila. Okay? Kumakain ng ibang hayop. Pero hindi lahat ng wild ay um, mabangis, 'di ba? Isa pa nga pa pala 'yon, 'di ba? Yung wild din ay mabangis. Okay? So, para isahan na lang ay pinili yung salitang ilahas na galing sa Hiligaynon, Cebuano, Waray. So yung surface din ay tinumbasan at ginagamit na ngayon bilang rabaw na galing sa Ilocano at yung mismong pinantutumbas natin sa justice, yung katarungan ay galing din sa Cebuano, yung salitang tarong, okay? Yung progress, 'di ba? Ginagamit na din ngayon mula sa Hiligaynon ng Cebuano Waray ang salitang uswag at sa UP, yung carry on, ginagamit ang padayon. Okay? Ayan. So yung power, gahom sa Cebuano, pero may bagong meaning na hegemony sa Pantikan. Mamaya babalikan ko yung gahom. Ay nabanggit na ito ni Sir Shedder kanina na sa pagtutumbas, napakahalaga ng mga mapagtitiwalaang resource. Okay? Marami tayong mga diksyonaryo na monolingual at bilingual sa National Bookstore at sa panahong ito, napakadami rin nating mga machine translation na tool gaya ng Google Translate at marami pang iba-ibang site. Okay, so marami na tayong magagamit na reference. Kaya bilang tagasalin, dapat iiwasan natin yung nagsasalin tayo na batay lang sa ating wido. Madalas guilty tayo na kung ano yung unang salitang maisip natin, yun na yung pipiliin natin. Okay, nang hindi natin nalalaman na, nako, risky pala siya kasi may double meaning siya, o kaya may iba pa siyang kahulugan, o may iba pang salitang kapareho yung kahulugan ng salitang pinili mo. Okay? Ito ay ginagamit ko dati. Hindi ko lang alam kung ito ay na-retrieve na ng SWF. So sana maibalik. Kasi mahalaga ito dahil napapadali yung gawain natin ng pagsasalin sa Ingles at Filipino at vice versa. Okay. Ang nagiging problema natin ngayon sa pagtutumbas ay yung problema ng non-equivalence. Kapag yung konsepto ng source language, yung konsepto sa isang source language ay hindi nahahanapan ng tumpak na salita sa target language. So sabi nga ni Mona Baker. So sa ganitong pagkakataon, sa karanasang Filipino, anong ginagawa natin kapag ang hirap nating tumbasan? Gaya din ng ginawa ninyo kanina, nang hiram din kayo. Paghiram sa mga dayuhang wika tulad ng Espanyol at Ingles at sa iba pang wika. Okay? Hindi ito ginagawa sa karanasang Filipino lang. Okay? Ginagawa ito ng lahat ng wika dahil sa global na daigdig, dahil sa globalisasyon, sa pagpapalitan ng mga konsepto, kaalaman, karunungan, marami tayong mga bagong salita na ginagamit natin sa ating kasalukuyang karanasan at mahirap tumbasan o ipilit tumbasan sa ating sariling wika. Okay, so sa karaniwang pinanggagalingan nito yung mga technology, mga salita sa salitang scientific, etc. etc. Okay? Okay. At kapag humihiram tayo, dumadaan ito sa proseso ng respelling kung minsan. Okay, depende sa decision making. Okay, yung makikita ninyong halimbawa,
computer, software, hardware, CD, diskette, keyboard, mouse, di ba? As is, kahit na meron siyang katumbas na daga sa atin. Pero sa ideya ng technical translation, mouse as is. Yung selfie, cellphone, ayan, kung minsan cellphone, pero kanina ang choice nyo, yung F ay nagiging T. Okay, kung kayo ay malay doon sa gabay ng ortografiya ng KWF, o kahit pa yung nauna, bago yung panahon ni Dr. Almario, um, kasi nire-recognize na natin yung sound ng letter F sa mga bagong salita. Okay? Kaya yung mga spelling, madalas ay yung F ginagamit na siya. Hindi na yung patagalog ng letter P. Kasi di ba yung pagtutumbas ng V bilang B, yung F bilang P, yan ay ginagawa sa panahon na Pilipino na letter P, yung basehan ng wikang pambansa. Okay? Kaya merong panahon na nung, ewan ko kung 2021 ba yun, yung revision sa spelling. 2021 nga ba? Basta yung 90s pa. Okay? Na yung alfabeto nga ginawa din ng Komisyon sa Wikang Pilipino na alfabeto na letter F. Okay? So, babalikan ko yung sa orthography kung anong year yon. Anyway, ayan. So, yung Dengvaxia salvage as is. Yung samgyupsal, marami tayong nakikitang iba-ibang version yan. Okay? At yung diaper, di ba? Sa pagsasali ng diaper, hindi natin siya pwedeng sabihing lampin kasi ang konsepto ng lampin sa atin ay reusable, samantalang ang diaper ay disposable. Okay? Yung sensei, dahil may halagang kultural sa Japanese, at yung itong mga salitang acronym, kadalasan hindi natin siya binabago. Okay, sa panghihiram, okay, yung katulad na nakikita ninyo, yung interaksyong sosyal. Kanina, pansinin niyo doon sa pagtutumbas, yan ay pakikisalamuha. Okay, pero dito sa panghihiram, sa kaso ng COVID-19, ginamit ang interaksyong sosyal, social interaction. Tapos itong salitang schedule, mahirap siyang tumbasan kasi ano siya, takdang panahon. Parang ang hirap na, diba? Hindi agad makukuha nung nagbabasa na yung ibig mong sabihin ay takdang panahon. O, yung radyo, nakaugalian na nating i-respell, standardisasyon, pulis, virtud, kutsara, tenedor, kutsilyo, at lahat ng iba pang galing sa wikang Espanyol. Standby, kudeta, kwarentena. Okay? Ayan. So, yung budget, sa halip na lang gugulin, ay pwedeng choice yung respelled, at yung school, ginagamit na din yan sa halip na paaralan, depende sa context na paggagamitan. Okay? Ay, sorry na typo error ako, raise spelling. Okay, so number 3, bagong likha. Ang bagong likha, baka naman kasi sabihin natin na masyado naman tayong nanghihiram. Hihiramin na lang natin lahat kasi lahat ng mga konsepto Ingles. Okay? Para iwasan yung lansakang panghihiram at pagsisikap na makabuo ng mga termino mula sa katutubong wika, nagbilikha tayo ng mga bagong salita. So ilang halimbawa, yung bagong salita at bagong meaning. Okay? Itong yung binabanggit ko, example, ay bagong pagpapakahulugan. Nabanggit ko kanina, yung uswag, progress sa Ingles, pag-unlad, pagsulong, advocacy. Ibig sabihin, pag-unlad, pagsulong sa Cebuano, pero sa kasalukuyang pakahulugan, ginagamit din siya sa advocacy. Okay? Uswag. Sa gahom, ginagamit na ngayon bilang hegemony sa panitikan. Kasi sa original na Cebuano, ito ay kapangyarihan. Ganon din yung lungsod. Okay? Para iwasan yung salitang lungsod at syudad sa Espanyol, ginamit na ito bilang kahulugan ng city, pero sa original na Cebuano, ang kahulugan na nito ay bayan. Okay, may bagong pakahulugan sa dati ng salita. At yung mga bagong likhang salita, kagaya ng makikita nyo. Kanina yung may sumagot dun sa selfie na kuharili, di ba? Yung style niya ay bagong likha. Epektibo ang mga ganito kung i-introduce at gagamitin. So, hindi siya masamang gawin, pero merong challenge, di ba? May hamon kung paano ito palalaganapin. Okay? Ayan, gaya ng punlay,
banyuhay. Yung banyuhay ay metamorphosis. Sarikulay ay colored. Balarila, ito yung imbes na gamitin yung grammar or gramatika, di ba? Dalubhasa, produkto ng maugnayin. Actually, itong mga punlay, banyuhay, sarikulay ay prosesong maugnayin siya. Yung mga pagkakaltas at pagdidikit ng ilang mga salita. Kay hatinig, di ba? Nasa umaugnayin din niyang telepono. At hanggang sa kasalukuyan, maraming mga salita na iniimbento natin para ilarawan yung mga bagong karanasan. Okay? Ayan. Meron akong isang slide, may isang, ayan, mula sa Official Gazette of the Republic of the Philippines. Okay? Basahin ko lang as the nation commemorates the 30th anniversary of the EDSA People Revolution, which peacefully reclaimed democracy from the Marcos dictatorship, we invite the public to brush up on the facts about martial law. The human rights violations, the torture and murder of countless Filipinos, the staggering debt the nation incurred, the ill-gotten wealth of the Marcos family and its cronies, never forget, never again. Okay? Baka kasi maubos yung oras natin pag tinry natin itong isalin. Pero basahin ninyo, tingnan ninyo, pag may oras tayo, babalikan natin mamaya. Kung kayo ang magsasalin nito, paano ninyo isasalin ito, okay, sa paraang higit na mauunawaan ng mamamayan. Okay, may mga key terms din dyan. May democracy, may dictatorship, human rights violation, may torture, murder of countless Filipinos, staggering debt, ill-gotten wealth, ayan, etc. Cronies, okay? Saka yung never forget, never again. Pag kayo bang, kailangan ba natin isalin yung salitang never forget, never again? So, ayan. Mamaya babalikan natin para lang may maproseso nyo, pinakita ko na agad. Okay. Yung binabanggit ko kanina na yung paraan ng pagsasali ninyo, kung minsan, pumipili tayo sa Tagalog at kung minsan ay Spanish. Okay, yan talagang tendency natin dahil ito yung dalawang wika, lalo na yung Spanish na malaking o marami sa mga salita natin ay hango sa wikang Espanyol. In fact, kahit yung mga bagong salita na enkwentro natin sa English ngayon, ay tinitingnan natin yung katumbas sa Spanish kasi yun, tas nire-respell natin kasi yun yung pinakamalapit. Okay, so tingnan natin. Sa Ingles, magnitude, Ingles Espanyol as is, Ingles Tagalog saklaw. Okay, the proposed national budget. Kung Spanish ang inyong pipiliin, presupuestong nasyonal. Kung Ingles Tagalog, panukalang pambansang budget. Okay, pero yung budget, 'di ba, nirespell na siya mula dun sa wikang Ingles. Okay? Financing, pinansyamento, pagpopondo. Sa Tagalog, paggugugol. 89.9% of the budget will be funded by revenues. Okay? Porsyento o bahagdan ng presupuesto ay popondohan sa pamamagitan ng rentas publikas. O bagaman yung bahagdan ay pwedeng doon natin ilipat sa Tagalog. Okay? 89.9 bahagdan ng budget, laang gugulin, lalaanan ng panggugol mula sa inaasahang kikitahin. Ano yung reaction nyo doon sa mga iba-ibang version ng translation? Sige, ayan. Sabi ni Sir Jason, 2001, naman nag-rumble. 2001 revision. Okay, yung alfabeto ginawa nilang letter F. Yung dating alphabet. Ayan. Okay, so chat nyo naman. Ano yung inyong reaction doon sa dalawang tendensiya? Halo? Ayan, pwede rin kayong magsalita. Okay, may nagsabi ang paggamit ng mga salita terms ay depende sa audience. Okay. Mas common ang Ingles Tagalog. Sige, meron pa? O dagdag na dalawa pang huling comment.
Agree ba kayo doon sa paraan ng pagsasalin? Okay, ang tinitingnan kasi natin dito, interlingual, di ba? May dalawang magkaibang wika, yung SL at TL. Sabi ng isa, may mga salitang mas naiintindihan sa Espanyol, sa Ingles sa Espanyol, yung iba Ingles-Tagalog. Okay, ayan. Okay, tama yung inyong obserbasyon. Kasi sa katunayan, in practice, naghahalo ang dalawang paraan na ito. Okay? Pumipili tayo galing sa Espanyol, pumipili tayo galing sa Tagalog. So, ibig sabihin, meron tayong decision making na ginagawa at kinakailangan yun. Dapat malay kayo. Ito yung katunayan na hindi lamang natin makukuha ang sagot sa pamamagitan ng paggamit ng diksyonaryo. Okay? Ito rin yung dahilan kung bakit hanggang ngayon na advanced na yung technology natin ay hindi natin 100% mapagtitiwalaan ang mga machine translation. Okay? Tayo bilang tagasalin ang merong higit na kaalaman kung ano ang wasto at tama versus sa angkop. Okay? Gaya sabi ko sa diksyonaryo, maaaring makuha natin ang wasto at tamang katumbas ng salita pero hindi natin makukuha ang nuances diwa ng SL o ng ST, okay, source text, at yan ay nasa decision making natin sa pagtitimbang sa kaangkopan ng sitwasyon. Okay? Ayan. So, isa pang example. Sa salitang basic lang, yung salitang basic, basic education, basic needs, basic investigation, basic knowledge. Kung ito ay titingnan natin sa paraan ng pa-Espanyol, basikong edukasyon, basikong pangangailangan, basikong investigasyon, basikong kaalaman. Okay? Parang hindi rin naging malinaw yung ano ba yung basiko. Okay? Pero tingnan yung angkop. Maaaring ang sense ay panimulang edukasyon o batayang edukasyon, basic needs, pang-araw-araw na pangangailangan, basic investigation, paunang investigasyon ng pagsisiyasat, at yung basic knowledge, batayang kaalaman. Diba? So, nagtitimbang tayo doon sa mga salita. Okay. Ayan. Medyo mabilis ba ako? Okay lang. Kapag may mga tanong, ayan, may comment sa politika na usapin, kadalas sa Ingles at Espanyol ang gamit, batay din sa ipinakikita ng media. Okay? Yung paggamit natin dun sa Ingles at Espanyol, kasi nga, yan yung tendency natin na higit na magtuon dun sa pinakamalapit dun sa wikang Ingles. Okay, kaya madalas nadedehado rin yung wikang Filipino kasi hindi natin pinipili. Pero merong mga pagkakataon na angkop pa rin piliin. Okay, kaya yung translator, makapangyarihan siya dun sa proseso kasi nasa kanya yung decision making. Pero at the same time, makapangyarihan din yung target audience kasi sila yung umuunawa at magsasabi ng pagiging epektibo ng iyong pagsasalin. Okay, si Sir Benito, pwede ba tayo mag-accept ng question? O later? Faye? Ay, ako na ba? Ayan. Hello? Pwede? Apa, Pwede. Pwede. Sige, Sir Benito. Magandang umaga po. Ay, rinig Yes niyo po. po ako? Yes Apo. po. Ako. Small comment lang po. Doon sa magnitude din, kasi po di ba minsan Miss Eileen, halimbawa yun, ang lakas ng lindol ay 5.6. Pero pag sa science po, magkaiba yung magnitude at intensity. So mas magandang Yes. gamitin natin. Tapos, so minsan po kasi, minsan di ba napapakinggan natin sa radyo o napapanood sa TV, pareho yung ginagamit nilang lakas. Pero magandang tandaan na magkaiba yung magnitude at intensity. So minsan malaking bagay na panatilihin na lang kaysa sasabihin may lakas na 6.2. Yung nag-iiba po, yung intensity nag-iiba yan sa distansya. Ang magnitude, kahit saan lugar ka, ang magnitude na iisa lang. So yun po, small comment lang. Salamat po. So Opo. minsan yun, depende rin sa ginagamitan po.
Yes, ayan. Pagsulong natin doon sa iba pang mga kailangan nating tandaan, gaya ng rehistro, tatalakayin po natin itong binanggit ni Sir Benito. Tama po yun, kasi sa context ng pinag-uusapan, hindi pwedeng lumayo kapag may nagkakaroon ng dalawang meaning yung iyong salin. So sa kaso nun yung lakas, hindi siya pwedeng gamitin doon sa sitwasyon na yun. Okay? Kaya may mga choices ka at yung translator ang nagtitimbang kung ano yung pinaka-epektibong piliin. Okay? Ayan. So tutungo tayo doon. Matatalakay ulit natin yan. Nabanggit kanina na sa pagsasalin, pinakamahalaga ang TL at SL. Okay? Pero bukod doon sa dalawang wikang kasangkot, ano ba ang iba pang mahalagang dapat natin isaalang-alang? Okay? Ito na, yung binabanggit ni Sir Benito. Alamin natin ano yung rehistro. Okay? Ang rehistro, ito yung appropriate use of language to a specific situation. Depende sa sitwasyon. Ano-ano yung mga sitwasyon na yon? Geographical, temporal, social. Okay? Geographical, lugar, temporal, panahon, social, di ba? Panlipunang gamit. Okay, so halimbawa, ayan, tuon sa lokasyon, kailan, tuon sa panahon at sino, tuon sa tao at grupong kinabibilangan. Okay. Sa rehistro din, matatawag ding rehistro ang field, tenor at mode. Ano yung larang? So, doon pumapasok yung sinasabi ni Sir Benito kanina. So, sa kaso ng lindol, mahirap isalin sa parehong lakas lang ang magnitude at intensity. At yung paggamit natin ng mga termino mula sa Espanyol ay nagbibigay sa atin ng bagong option para hindi tayo masyadong lumayo doon sa Ingles. So, intensidad pwede, di ba? Or intensity respelled or as is, magnitude Spanish at or magnitude Ingles. Okay? Tapos yung tenor naman, yung informality, marami ding factor ito. Okay? Yung informality ay depende sa target audience at depende doon sa teksto kung saan lalabas ang isang original, ay ang isang translation. So halimbawa, batas, formal. Pero yung batas, gusto mo ipaliwanag sa masa at gagawa ka ng infographic. 'Di ba? Posibleng maging informal yung pamamaraan mo ng pagpapaliwanag. So, timbang-timbang ulit yan. Depende sa kung paano siya lilitaw dun sa bagong anyo na teksto. Okay? At ang mode, di ba? Yung pasulat ba siya o pasalita, malaki ding factor yon. Kasi madalas sa pasalita, informal, pero sa mga business, saka sa loob ng paaralan, kahit pasalita, formal pa din. Okay? Pero yung pasulat, mas madalas kung hindi creative, 'di ba? Kasi sa creative diyan natin nakikita yung mga pasulat na informal eh. At iba-iba rin ang anyo ng version, yung orthographia iba-iba rin sa creative. Okay? Pero sa pasulat, madalas 'yan ay may tonong formal. Okay? Ayan. At hinahanapan din ng consistency. Number 2, tukuyin natin yung katangian ng teksto. So nabanggit ko na kanina. Okay? Sa teksto, maaring yung tono, 'di ba, ay maaring malikhain o technical. Yung malikhain, maaring pampanitikan, 'di ba? Yung technical, scientific and technological. At yung malikhain, may layunin, magdulot ng iba-ibang emosyon, lalo na ng kasiyahan, kasi ito ay para sa leisure entertainment. At yung technical ay para sa tiyak na gamit at para magpaunawa. So, ibig sabihin, dito pa lang makikita na natin yung uri ng wika na pwede nating maging trato sa pagsasalin. Sa malikhain, mas malaya, pwedeng adaptasyon. Sa technical, masyado siyang risky kapag lalayo doon sa original. Kasi kailangan nating timbangin kung yung diwa na sinasabi sa original na teksto ay tagumpay pa rin nating na isasalin doon sa target nang walang nababago sa kahulugan. Okay? Tandaan natin sa technical, kailangan nagpapaunawa tayo. So sa ginagawa natin sa mga transaction sa ating mga opisina, sa UP, halo yan. Merong partly malikhain, pero generally technical, lalo na sa mga administratibong mga proseso. Okay? Okay.
Ayan. So ito pang dagdag, 'di ba? Komunikatibo kapag ka sa technical. Okay. Ayan. Pangatlong kailangan nating tandaan, tukuyin natin ang target audience. Ito ba ay bata? Sa bata, merong toddler, merong preschool, merong teenager, merong Gen X, YZ. Okay? Ito ba ay matanda? Sa pagitan ng 50 to 70. So kapag nagtatranslate kayo sa malikhain, dapat sasaliksikin nyo ano yung yung uri ng wika na ginagamit sa panahon nila. Okay? So sa halimbawa nung nauso yung, 'di ba, yung mga baliktad na salita, bagaman recently yan ay pinauso ni Isko. Yan ay nauso nung panahon ng 1970s. So kung ikaw ay nagsasali ng isang pelikula, halimbawa na ang context ay 1970s, dapat gumagamit ka ng mga social language, 'di ba? Sociolect ng panahon ng 1970s. Okay, pangatlo, professional ba at edukado ang iyong target audience? Kapag professional at edukado, diyan papasok yung formality ng wika. Sa mga bata, pipili ka ng mga salitang mas angkop dun sa kanilang pangunawa, 'di ba? Na habang tumatanda sila, pwede kang pumili ng mas complex na mga salita. At ito ba ay pangmasa? Okay? O kaya panlahat. Ibig sabihin, regardless kung ikaw ay bata, matanda, professional at edukado, dapat nauunawaan natin lahat. Gaya ng panahon ng COVID-19, di ba? Dapat walang sinisino yung lahat ng impormasyon na isinasali noon kaugnay ng issue natin sa medical emergency ng COVID-19. So hindi siya dapat inuuri kung educated ba, professional, masa, dapat panlahat, bata, matanda, di ba? So meron ding ganon. Okay? Sunod, saan gagamitin at anong plataforma? Okay? Sa paaralan ba ito o akademya? Tapos sa paaralan at akademya, may iba-iba ring plataforma. Nakasulat, pasalita, pang Facebook ba, pang Google Classroom, pang Udle, pang conference paper ba, etc. Academic paper o simpleng presentasyon lang sa seminar, di ba? Sa relihiyon, sambahan at dalanginan, ito mayroon tong sinasabi na yung medyo sensitibo kasi kagaya nung nangyari doon sa, 'di ba, yung kay Luca, 'di ba? Kasi merong eksaktong paraan ng pamamahayag ang bawat relihiyon na hindi pwedeng lumabas doon sa pamamaraan na 'yon. So kailangan bilang tagasalin, malay ka sa ganung pamamaraan para hindi ka nakaka-offend. Ayan. So ito ba ay pampalengke? Iba pa doon sa idea ng marketing at saka advertising. Dito makikita natin na yung wika dito ay pangmasa, di ba? Madalas may apela sa emosyon, nakakatawa, nakakaiyak, di ba? Kasi yun yung may specific na wika ang advertising. Ito ba ay media? Okay? Balita ba siya, pan-teleserye o variety show? At sa social media, depende pa sa kung anong platform yung gamit mo. Pang Facebook ba ito? Pang Instagram? Pang Twitter? Okay? Kasi yung mga yan ay may iba-iba rin ng paraan ng wika. Okay? Ayan. Sa gobyerno, di ba, merong executive, legislative, judicial. Bagaman sa maraming mga pagsasaling ginagawa, ang layunin ng pagsasalin ay public service. So ang iniisip na uri ng wika ay mas makamasa. Okay? O mas panlahat, di ba? Okay. Ikaapat na kailangan nating tandaan ay yung target text nga, di ba? Ano yung pagsasalinan mong teksto? So, halimbawa, batas, pang infographics ba, signage o brochure, ibig sabihin, yung infographics, signage at brochure, kailangan siya mas maikli, mas direct, mas simple yung salita. Okay? Yung instruction, manual, o kaya infographics, sa manual, detalyado, pero dapat simple pa rin. Okay? Iba din sa infographics kasi kung mahaba yung paliwanag mo sa manual, kailangan mas maikli pagka infographics na yung pagsasali ng teksto. Okay? So halimbawa, sa adaptasyon ng nobela tungong pelikula, okay, iba ang trato, di ba?
At lalong iba sa teleplay. Kagaya ng nobela ni Rizal, yung Noli at Fili na naging Maria Clara at Ibarra ng GMA, madami ng mga pagbabagong ginawa. Okay, doon sa teleplay. Tapos inangkopan din ng wika ng kabataan, di ba? Pero nakikita natin yung katangian pa rin nung wika sa panahon ng inilalarawan ni Rizal sa kanyang nobela. Ayan. So sa tula, kapag nagsali ng tula, kung malaya yung tula, isasalin mo ba ng malaya pa rin o kung ang tula ay may sukat, isasalin mo ba siya ng may sukat pa rin? So, nagagawa yan, pero mahirap siyang gawin. Okay? Pero yun, kailangan mo rin siyang tingnan. Anunsyo, ito ba ay sa paraan ng email, social media card ba ito, infographics ba ito, o billboard? At yung acronym, di ba? Mayroon tayong mga salita na mas kilala bilang acronym. Okay? Minsan, natatry natin, kagaya ng SLTL. Okay? Pansinin niyo na yung source language, simula ang wika, pero sa halip na simula ang wika, SW ang ginawa ay simula ang lengguwahe. Dahil common yung salitang SL at TL sa larang ng translation, kaya ginawang simula ang lengguwahe at saka tunguhang lengguwahe para umangkop pa rin doon sa SLTL. So, minsan bilang isang tagapanguna o yung parang mag-i-introduce ka ng bagong likhang salita para doon, pwede mong paglaruan din na isipan na may pantumbas na angkop pa rin doon sa acronym. Kung hindi, wala naman tayong magagawa kasi ang problema natin, pag tinasalita sa Filipino, laging T, pagpapapag. So, ang magiging acronym mo, PPP. So, lahat PPP. Diba? So, mahirap siyang gawin. So, kaya nangyayari, USB, ano pa ba, ATM, diba? As is lang siya. Okay. Sa pangkalahatang definisyon sa pagsasalin, ito yung madalas nating makikitang diwa. Okay? Inilalahad mo yung isang simulaang teksto tungo sa isang bagong anyo nito sa target o tunguhang teksto. Okay? Madalas din sa pagsasalin, parang isinasa-isip natin na dapat ito ay komunikatibo. Hindi nawawala yung diwa ng orihinal kapag isinalin mo na ito tungo doon sa source language. Okay? Ang nililipat mo, hindi lang salita sa salita. Tandaan natin na mahalagang mailipat natin ang mensahe. Okay? So, pati yung tono ng mensahe, kailangan nating unawain. So, halimbawa sa kaso ng pampanitikan, himig ba niya ay bata? Ang nag-uusap ba dito ay bata sa matanda? So, kailangan visible yung mga language marker mo na mahihiwatigan na ng babasa na bata yung nagsasalita at matanda yung nakikinig at vice versa. Okay? Pagtatapat ng tuntuning gramatikal ng SL at TL hanggang maaari. Okay? Tinatapat natin yung mga tuntuning grammatical ng SL at TL, pero sa maraming pagkakataong hindi, kailangan natin isa-isip pa rin na yung mensahe ba ay nailipat kahit na naiiba mo yung mga tuntuning gramatikal ng SL at TL. Sa totoo nangyayari talaga siya. Okay, so last ilang slide na lang po. Ayan. Sa huli, okay, ito yung dagdag na payo sa inyo bilang taga-salin. Okay, nabanggit na ito ni Sir Shedder kanina. Sa aktual na pagsasalin, basahin mo yung buong teksto. Ilan sa mga sakit ng translator ang pag merong natanggap na translation, sasali niya na agad yung unang sentence, unang paragraph, unang pahina. Okay? Dapat kapag nagsasalin kayo, unawain niyo yung buong teksto. Kasi meron din mga salita kayo na matitisod na, ay, hindi ko to alam. Pwede na ninyong i-review sa dictionary agad-agad. Okay? Para nasusundan ninyo yung mga problema na maaari ninyong kaharapin habang nagkatranslate kayo. Okay? Na isa-summarize nyo na. Okay, napaghahandaan na. So number 2, magtala kayo. Italaan nyo yung salita na mahirap. Kasi pwedeng solusyonan nyo na siya ngayon o pwedeng later kung wala ka pang maisip. Kasi ang problema, wag kang magbababad sa isang problema lang
sa umpisa. Kasi baka hindi mo na matapos yung translation. Pwedeng markahan mo lang siya ng highlight na, o next time babalikan kita. Kasi baka habang binabasa mo yung teksto, meron kang maisip na mas angkop na pantumbas doon. Okay, kasi may overall picture ka na doon sa teksto. Itala ang mga idiomatikong ekspresyon kasi madalas ito ang namamali mula Ingles patungong Filipino. Minsan nga, although ito hindi to idiomatikong ekspresyon na kasi meron akong inedit na isang translation ng ibang tao nung COVID-19. Yung isa, mass gathering yung kanyang tinranslate. Okay, alam nyo kung ano yung tinranslate niya, pagka-translate niya dun sa mass gathering. Pagtitipon gaya ng misa. Okay. So parang, ayun, simple lang yun ah. Okay. Ibig sabihin lang naman nun yung yung maramihang pagtitipon, 'di ba? Yung pagkumpol-kumpol ng mga tao, yun yung context niya. Pero yung ginamit niya pagtitipon gaya ng misa. Ayan. Pahayag at iba pa na mahirap tumbasan sa TL. Ibig sabihin minsan kahit na madali lang yung salita dahil sobrang babad na kayo dun sa teksto ay nagkakaroon kayo ng ganong tendency na mamali kahit na isang salita or phrase lang. Okay? Sa pagtatala, lalo na kung kayo ay nagsasalin per office, okay? Paghandaan niyo yung terminology. Ibig sabihin nun, hindi kailangan technical yung isinasali ninyo. Ibig sabihin sa isang opisina na si Sir Benito kasi taga-DIO yan. So halimbawa yung salitang impormasyon, paano nyo ba siya isasalin? Impormasyon o ano ba iba pa? Pagpapabatid, etc. O basta yon. Basta meron kayong isang salita na ginamit sa inyong opisina, kasi parang lokasyon din yan eh. Dapat, kapag meron kayong natisod na ibang teksto na ginamit nyo yung salita, consistently dapat yun yung gagamitin ninyo. Kung pareho ng sensa. Kasi ang nangyayari, kapag sa loob ng isang workplace, tapos iba-iba yung nagsasalin, syempre yung sarili niyang wika yung gagamitin niya. So mahalaga na nagtatala kayo ng terminology para yung consistent man lang yung buong opisina ninyo na gamit para dun sa salitang yun. Okay? Okay, sa pagtatala, makakatulong din yung paggamit ng word map. Okay? Ilista ang mga salitang ginagamit upang ilarawan ang iba-ibang antas ng salita. Kaya kanina yung binanggit ni Sir Benito yung magnitude saka intensity na pantumbas sa lakas, baka magagamot ng word map. Alin-alin yung mga pwedeng tanggaping translation ng magnitude at intensity. May pagpipilian kayo. Okay, halimbawa ito, sa salitang lungkot, loneliness, sadness, anguish, etc. Ang daming iba-ibang levels yan. At sa Filipino, marami ding iba-ibang levels. Okay? Ayan, halimbawa, yung anguish, pwedeng tumbasan ng happy sa pigati, yung loneliness, galinggim, homesickness, melancholy, yan ay pangungulila. Ang dalamhati, di ba, ay ginagamit mo lang pantumbas sa grief or sadness. Ibig sabihin, pang namatay lang ang dalamhati. Hindi yung malungkot lang siya sa isang tabi. Sasabihin, ba't ka nagdadalamhati? Diba? Pampatay lang ang dalamhati. So yung lungkot, tapos yung sorrow, lumbay, etc. Ayan. Word map din ang paglilista sa mga salita na iba pang kahulugan sa isang salita mula sa SL. Kaya halimbawa, yung magandang babae, pwede siyang dilag, dikit, marikit, magayon, masanting, malago, matahom, maambong, maanyag sa ibang wika. Okay, sa pampanitikan, pwede kang pumili ng mga salitang ito. O kahit nga yung pampangalan sa isang karakter sa babae, di ba? Pwede mong gamiting marikit, pwedeng magayon, di ba? Kasi meron siyang kahulugan sa ibang wika. At tumutulong tayo doon sa ideya ng Filipino na hango doon sa mga iba-ibang wika rin sa Pilipinas. Okay. Parte din ng word map yung paghahanay ng mga salita. Okay, halimbawa, mother. Sa iba-ibang context, pwedeng gamitin ng ina, nanay, mommy, mother, mama, modrax, ermats, madir. 1970s, ermats, di ba? Yung mommy, sabi, pang mayaman. Mother, may iba ding context, hindi lang sa dugo, di ba? Yung sa sword speak, ginagamit din yung mother, madir. Okay? Yung nanay, minsan ginagamit din siya sa lola. Yung ina,
location sa Quezon, ginagamit pa rin ng ina at ama. Okay? Hindi yung usual na mommy at daddy. Ganon din yung guro at maestro. Maaaring tama na ipantumbas mo sa teacher ang guro, pero pag pumunta ka sa probinsya, mas popular sa kanila ang paggamit ng maestro at maestra. Okay, gaya ng halimbawa yung lola ko sa Bicol, ang pakilala niya sa akin doon, yung apo ko na yan, maestra yan sa Maynila. Okay, di nila ginagamit ang salitang guro. Kaya dapat alam din ninyo kung ano yung mga salitang ginagamit sa specific na lugar. Okay? Teacher, faculty, sir, ma'am, Mr., Miss. Okay? May magkakaibang konteksto din yung katulong, kawaksi, katuwang, kasama, alalay, assistant, alila. Diba? Yung iba dyan may second meaning. Ganon din yung kasambahay, alila, alipin, katulong, maid, DHPA, muchacha, helper, inday, chimay, diba? etc. etc. Okay? Ayan, ganun din yung puta, sex worker, pokpok, GRO, hostess, prosti. Depende sa kung ano yung context na paggagamitan. Okay? Nabanggit na ni Sir Sheds at bibigyan ng diin yung paghahanda ng mga diksyonaryo. Marami na tayong online at printed resource. Okay? Nabanggit ni Sir Jason, na-retrieve na nila yung English-Filipino glossary, kaya pwede na rin natin itong magamit. Yung dictionaryo.ph ay available din. Okay. Ayan. Sa pang-apat, saliksikin din natin kung merong nauna ng salin. Okay? Una, kung may nauna ng salin, wag mo nang isalin. Kung halos mahusay naman yung unang nagsalin. Ikalawa, pwede mo siyang referensya sa pagpapahusay pa sa iyong muling pagsasalin. Kaya mahalaga lang na parang malay ka na meron ng naunang pagsasalin para mas makapagtakda ka ano yung gagawin mong pagbabago doon sa mga nauna ng pagsasalin. At laging kailangan yung higitan kung ano yung naunang pagsasalin. Okay? At syempre, iangkop doon sa target audience nyo. Kasi baka yung unang pagsasalin, formal, pang matanda, tapos yung gusto mong gawin ay pang bata. Okay? Sa aktual na pagsasalin, kinapapaluban ng iba-ibang pagpapasya ng tagasalin. So, ilagay ang sarili. Ito nabanggit ko na kanina, di ba? Yung tayo, yung kapangyarihan natin bilang translator ay nasa atin ang pagpapasya sa gagawing pagsasalin. Pero kailangan nating malay doon sa mga nabanggit kanina, lalo na doon sa rehistro. Okay? Ika-anim, okay, basahin mo yung iyong salin na parang ikaw ang mangbabasa. Okay? Kapag natapos mo na yung isang translation, iwanan mo muna siya, basahin mo bukas o mamaya. Okay? At basahin mo siya na parang ikaw yung mambabasa. Para makita mo yung, parang hindi natural ito, hindi tama ito, hindi ko siya naunawaan. Okay? Kaya marerephrase mo. Kasi ginagawa ko, nire-rephrase ko yung sarili kong ginawa nang hindi ko tinitingnan yung original. Okay? Ang problema kasi nakakahon ka minsan doon sa original at hindi ka kumakawala doon sa grammatical structure nung original, nung SL. Okay? Okay naman yon, pero nakikita doon sa TL at saka doon sa TT, target text, na merong mga nuances na parang hindi yata tama. Okay? Hindi niya nakuha. Okay? Tapos hindi akma doon sa nuances ng target language. Okay? Sa ikapito, editing, pagkikinis sa salin. 2 o 3 ulit na dapat itong basahin. At saka tingnan ang diwa kung nasagap yung papakahulugan ng original at yung anyong pasalita. Ibig sabihin, kung nakasulat ito, kailangan ng consistency. Okay? At yung huli, subok salin. Okay? Consistency, pagiging natural, nauunawaan, at pinakamahalaga, madaling basahin. Okay? Syempre, babalik tayo doon sa pinaka-esensya talaga ng pagsasalin, di ba? Yung komunikatibo. Okay? Nauunawaan. At number 9, validasyon. Pwedeng, kung technical, mag-consult tayo sa expert para sa mga terminologies at baliksalin kung pwede. Bagaman ako personally, bilang translator, hindi ako masyadong kampante doon sa baliksalin. Dahil most of the time, sa aking karanasan, hindi talaga kaya na
yung eksaktong maibalik kung ano yung SL o yung TT din, yung target text patungo doon sa original. Okay? Kasi nga may mga pagpapaikling ginagawa, pagkakaltas doon sa structure ng original pag isinalin mo na doon sa TL dahil nga doon sa merong mas maikling paraan para sabihin ang ilang mahabang sentences sa Ingles. Okay? So parang yung sinasabing it is raining, 'di ba? Sa atin pwede mong sabihin umuulan. O kaya pag sinabi sa instruction, wear a mask. 'Di ba? Kapag sinundan mo yung structure ng original, sasabihin mo magsuot ng mask. Pero sa atin, paano mo siya pwedeng sabihin? Mag-mask. 'Di ba? Mas maikli na siya. Okay, so yun. So merong maraming iba-ibang paraan ng pagtatawid ng mensahe doon sa SL tung TL. Okay? Additional note lang, doon sa pagsasaling technical, okay, kumpara sa pampanitikan, specialized ang pagsasaling technical at kailangang isipin natin na ang layunin natin ay pagpapadali ng pagpapaunawa sa target audience. Ang tono ay communicative. Merong mga terminolohiyang ginagamit at dahil may terminolohiya, kailangan ng consistency. May mga komplikadong konsepto na hindi natin kayang ipaliwanag, kaya ang isa pa sa mga trato natin ay pinapaliwanag na lang yung word. Tapos ipapaloob natin siya sa loob ng parentheses, isa yon. Tapos kailangan sumangguni tayo sa mga eksperto sa paksa. Kasi ang problema, baka nga na itawid natin yung pagsasalin mula Ingles tungong Filipino, as in yung kaninang Ingles Tagalog tendency na lahat nga natumbasan mo. Pero ang tanong, naunawaan ba? Baka hindi naunawaan. Saka na yun, failed pa rin yung maging translation. Okay? At ang huling slide ko po ay yung dahil pinag-uusapan natin pamamaraang Filipino, ba? Babanggitin ko na rin yung pagsasalin sa kontekstong Filipino. Bakit ba tayo nagsasalin? Diba? Kapag nagsasalin tayo, hindi natin talaga isinasaisip ang mga ito, pero nagagawa natin ito ng hindi intentional. Okay? Halimbawa, dahil ginagamit natin yung Filipino, napapopularize natin yung paggamit ng Filipino, lalo na sa mga larang ng matematika, siyensya, etc., nagkakaroon tayo ng layuning pangwika. Natutugunan natin yung intelektualisasyon ng wikang Filipino. Sa pampanitikan, nagsasalin tayo kahit na sa relay translation. At ang nagiging advantage ito ay nakakapagpalitan tayo ng kultura at kaalaman. Ibig sabihin, yung mga kaalamang nasa labas ng bansa ay nagagawa nating ma-introduce sa Pilipinas dahil nakasalin sa Filipino at vice versa. Merong mga kaalaman, panitikan, na naisasalin din sa wikang Ingles at sa iba pang wika para naman tayo ay makilala ng buong mundo. Pambayan, 'di ba? Yung mga pagsasaling ginagawa natin, lalo na nung sa panahon ng COVID at saka dun sa mga government services, ayan, yan ay may layuning pambayan kasi mas nagiging inclusive, 'di ba? Mas nagiging inclusive ang mga serbisyo ng pamahalaan dahil naisasama natin sa pag-unawa o kung maaari nga kahit sa decision making 'di ba? Ang taong bayan. Kaya effective yung mga YouTube vlogs na tumatalakay sa mga politiko at politika kasi nga kahit fake news na paniniwalaan nila dahil ito ay nasa wikang Filipino na naiintindihan nila. Okay? So sa pangkasaysayan, kontra fake news dahil yung wikang Filipino ang pwede rin natin gamitin bilang pagpapaliwanag sa tama o mali, sa wasto at angkop, di ba? Ayun, yun lang po. Maraming salamat.